Check, check. Check, check. Check, check. Check. Check, check. Sound check. Check, check. Check, 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 check. Check, check. 1, 2. Sound check. Check, 1, 2. And I delight in giving you all of me. You
Okay, praise God. A blessed good morning po sa ating lahat. Hinihiling ko po ang bawat isa na lahat po ng ating mga kapatid na nasa labas na umanap po tayo ng comfortable seats para po tayo ay makapagsimula na. Kumusta po ang aking mga kapatid? Kumusta po ang ating buong isang linggo? Imagine, nasa 3 buwan na po tayo ng taon. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Habang inaanda po natin ang ating mga sarili, kung maaari lang pong i-silent mode po natin ang ating mga phone para po ang ating pong puso, isip, at ang ating buong atensyon ay ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, papuri at pasasalamat po sa Kanya. At habang po tayo ay nakaupo, ipag-pray din po natin ang ating mga kapatid na papunta na po sa araw po ng ating pagsamba. Hinihiling ko po ang katahimikan para po sa kaayusan po ng ating pong selebrasyon. Salamat po. In 1 Chronicles 29:11 says, "Yours, Lord, is the greatness and the power, and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all." Let us pray po. Abba, Father, we adore you, we glorify you, we bless your name. As we come this morning, O Lord, we humble ourselves to you, Father God. Continue to fill us with your Holy Spirit. Continue to equip us, to challenge us, so that in everything that we do, we give glory into your name. This we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. A blessed good morning, everyone. Madilim man yung paligid, but I know everyone is smiling because this is the day for our Lord. Amen? Sabi nga po sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. His faithfulness is in the past, assure us what's gonna happen for us today and what will be our hope for tomorrow. Yung bawat anak po ng ating mga, yung lahat po ng anak ng Diyos, meron siyang tinitingnan na kinabukasan. Amen po ba? But in response, how about us? What will be our response dun sa faithfulness ni Lord na yon? Tunay nga po na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng buhay, ng pagkakataon, at ng oras para gamitin natin yung ating buhay dito sa mundo. So this is the time for us to give thanks, to pray, to give everything to the Lord. So inaanyahan po namin ang bawat isa to please rise up as we sing all our praises and thanksgiving to our Lord Jesus Christ. Let us shout His name to the Lord God Almighty. Your works over all the earth. Through the greatness of your power, your enemies will bow. The mountains quake and tremble at your word. Heaven and earth rejoice as your praise has resound. Come and make a
joyful shout to God over all the earth. Sing out honor to His name. Lift your voice and worship Him and make His praises heard. For His name is glorious. How awesome are your works to your people, God. You open up a way, we see the waters part. You rule the nations with your mighty hand. Our life is in you, Lord, and we will not be moved. Come and make a joyful shout to God over all the earth. Sing out honor to His name. Lift your voice and worship Him and make His praises heard. For His name is glorious. Come and make a joyful shout to God over all the earth. Sing out honor to His name. Lift your voice and worship Him and make His praises heard. For His name is glorious. Hallelujah, we praise your name, Lord. Truly our God alone is worthy. Amen? So let us come to His court with thanksgiving. I will come into your courts with a sacrifice of praise. I will call upon your name. You have always heard my prayer. And I will come into your courts with a sacrifice of praise. I will call upon your name. You have always heard my prayers. And I will come into your courts with a sacrifice of praise. I will call upon your name. You have always heard my prayer. And I will come into your courts with a sacrifice of praise. And I will call upon your name. You have always heard my prayer. And I will come into your courts with a sacrifice of praise. I will call upon your name. And you have always heard my prayer. Come and make a joyful shout to God over all the earth. Sing out honor to His name. Lift your voice and worship Him and make His praises heard. For His name is glorious. For the last time comes. Come and make a joyful shout to God over all the earth. Sing out honor to His name. Lift your voice and worship Him and make His praises heard. For His name is glorious. Hallelujah, we worship you, Lord Jesus. Thank you, Father God, Lord God, for today, Lord God. Lord, we do not know, Lord God, kahit kami, Panginoon, and everyone here, Lord God, doesn't know what our situation right now, Lord God. Some of us have a prayer, Lord God, that is not yet granted, Lord God. But still, we wanted to give you because we know there is 1,000 reasons to give you thanks, Lord God.
And we wanted to give everything back to you, Lord God, because it is you, Lord God, and you deserve all these praises, Lord Jesus. Who else would rise, cry out to worship? His glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to say, but this joy is mine. Everybody, let's sing. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Who else would die for our redemption? Yes, Lord God, no one, Lord Jesus. Whose resurrection means our rise. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. We praise you, Lord. Oh, we praise your name. Let's sing praise. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Praise, we sing praise to your name. We sing praise. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, with 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever
yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Yes, Lord, we praise your name, for you are our King forever, our living Savior, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus, and sing. We will crown him King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adore. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem, ever living God, we adore you. Oh, praise the name of the Lord our God. Come on, church. Praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Yes, Lord Jesus, to you all the highest praises, Lord God. We give you back all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isa pumapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning! Yan, ang aking mga kapatid, nakapag-almusal na, di pa nagpapagtanghalian. Praise the Lord! Narito po tayo sa ating bahay panambahan at salamat po sa Panginoon dahil dinala niya tayo dito at magkasamang magpapanalanginan sa bawat isa. Sabi nga po dito sa
Psalm 136, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Give thanks to the gods of gods, His love endures forever. Give thanks to the Lord for lords, His love endures forever. Napakarami po nating mga kapatid na nagsulat ng kanilang thanksgiving, kaya babasahin ko po. At yung pong hindi nakapagsulat, every worship service po may papel naman po dyan sa ushering table. Pwede po nating isulat ito. And sabi po ni Sister Lou, praise the Lord for the successful operation of Sister Nora. Praise God. And thank you, Lord, for the healing from Narciso family. Praise the Lord. And thank you, Lord, din sa guidance and protection ng family and relatives nila. And thank you, Lord, for your blessings and answered prayer coming from Sister Yoli. And thanksgiving para galing kay Brother Jess and Marlene Rodriguez. Dumating na po dito yung kanilang mami ng safe. Narito na po siya sa Abu Dhabi. Praise the Lord. And alam po natin na marami tayong mga pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya mamaya sa prayer natin, isama natin ito sa ating Panginoon. And then we have here the prayer request ng ating mga kapatid. Babanggitin ko po at sabay-sabay nating ipanalangin ito mamaya. Please pray for my granddaughter, Alexandra Igono. Continuous healing, provision, and guidance and protection. And continuous healing din para po kay Sister Nora, and negative result of biopsy coming from Sister Lou Pastor, and continuous healing and strength, wisdom, and knowledge for decision-making galing po kay Sister Lou Pastor, and family salvation from Bernadette Narciso, and continuous healing ng cancer ng cousin niya si Edlin Diaz, cancer sa uterus ni Alan Parcas, Ading Sanchez, ay diabetic, Ruther Ileta Paras, kidney and heart. Please prayer request din kay Kayla Marie and Bolivar for her NCLEX exam this coming May 7. And please pray for wisdom sa aking anak na si Nika Joy sa prelim exam niya this coming March 8 to 9, coming from Sister Yoli. And please pray for safe travel ko sa March 9, going to Philippines, coming from Sister Lisa Toledo. And please pray for past approval ng insurance para sa chemotherapy ni Sister Sherlyn, and continuous pray healing coming from Brother John. And please pray for na gumaling nawa yung hyperthyroid ni Princess Aguirre, and kay Jane Daisy Ibardone na gumaling at mawala na yung ovary cyst niya. At safe sa dinadalang baby ni Raquel Agosto, coming from Brother Herbert Garcia. And yun po ang ating nabanggit na mga prayer requests. Sama-sama po nating idulog ito sa Panginoon, at kung kayo po'y makakaluhod, iluhod po natin ito sa Panginoon. Let us pray, mga kapatid. Lord, hallelujah, Father, hallelujah, Lord Jesus. Kung may salita mang sala, higit pa sa salamat, Panginoon, ito yung nararapat para sa iyo, Panginoon. Narito po kami sa iyong harapan, Panginoon, humihingi ng kapatawaran, dakilang Diyos, sa mga nagawa naming kasalanan, dakilang Diyos. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, sa harapan mo, kundi sa grasya mo lamang po kami, Panginoon, umuhugot, dakilang Diyos. Dahil kami mga anak mo, Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil malaya kaming nakakalapit sa inyo, Panginoon. Narito kami, Panginoon, saliksikin mo po ang puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Saliksikin mo ang aming mga isipan, dakilang Diyos, anuman ang aming idinadalangin sa iyo, dakilang Diyos, ikaw ang siyang manguna sa aming puso at isipan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi hanggang simbahan, hanggang kisame lang itong aming mga panalangin, kundi hanggang sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Narito rin kami, Panginoon, sa iyong harapan, nagpapakumbaba, Panginoon, at humihiling ng kagalingan, dakilang Diyos, sa mga may sakit na nabanggit ko kanina, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna, dakilang Diyos, sa mga taong
sa oras na ito ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Samahan mo po siya, Panginoon. Gumaling nawa po sila, Panginoon. Dahil ikaw yung dakila namin manggagamot, Panginoon. At sa mga tao, Panginoon, na naguguluhan sa kanilang mga decision, Panginoon. Samahan mo po sila, Panginoon. And even we pray, Panginoon, sa mga taong naghahanap ng trabaho, Lord, ikaw rin ang siyang manguna dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang lahat-lahat, Panginoon, sa aming buhay, dakilang Diyos. Ikaw rin siya ang manguna, Panginoon, sa mga gawain namin ngayong araw, Panginoon. May board meeting kami mamaya, Panginoon, Lord. Naway maayos ito at maging matagumpay ang aming mga pagpupulong mamaya, dakilang Diyos. Ikaw rin ang siyang manguna, Panginoon, sa mga Bible study groups namin, dakilang Diyos. Naway ang iyong mga salita ay maihayag ng maayos, maganda at maunawaan ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, yung mensahe mo ngayong umaga, Panginoon. Samahan mo po, Panginoon, ang aming pastor na mag-deliver ng iyong salita, Lord. Buksan mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, na maunawaan namin yung mensahe mo ngayong araw, dakilang Diyos. Lord, napakarami pong nangyayari sa paligid namin, dakilang Diyos. Marami pong bagay na hindi namin mawari, Panginoon. Ngunit ikaw yung nakakaalam, Panginoon, ng the best para sa amin, Panginoon. Narito lamang po kami, Panginoon, at naglilingkod at handang sumunod sa iyong kagustuhan, Father God. Lord, ikaw rin ang siyang manguna, Panginoon, sa mga pamilya namin, Panginoon, na mga malalayo sa amin, Panginoon. Narito kami at nagtatrabaho para sa kanila, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila at patnubayan sa mga nag-aaral na mga bata, Father God. Patuloy mong bigyan ng wisdom, Panginoon, ang mga batang ito, Father. Ikaw ang siyang manguna sa kanila at naway matapos nawa nila yung kanilang pag-aaral with flying colors, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa naririto, Panginoon, at sa mga kapatid namin na hindi nakadalo sa araw na ito, Lord. Alam po namin na may purpose ka, Panginoon, kung hindi namin sila nakasama ngayong araw. Father God, itinataas din po namin sa iyo ang bansang ito, Father God. Napakarami na pong pagbabago ang mga binibigay nilang batas, Father God. Ngunit, salamat pa rin po, Panginoon, dahil malaya kaming nakakapanambahan dito sa lugar na ito. Lord, ikaw rin na siya manguna sa aming bansang Pilipinas. Lalo na po, Panginoon, sa economy ng bansang Pilipinas, Lord. Naway sapat po ang pagkain ng bawat isa, Father God. Tumataas ang bilihin, ngunit alam po namin, Panginoon, you are in control of everything, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, dahil malaya kami nakakapanambahan dito sa lugar na ito. Malaya namin po nagagawa yung mga gusto mong ipagawa sa lugar na ito, Father God. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, nang siya nagbibigay sa amin ng kasaganaan, Panginoon. Kaya binabalik namin, Panginoon, ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Salamat po, Elder Nolly. A blessed morning po sa ating lahat. Ayan, marami na po tayo. Thank you, Lord, sa answered prayer. Iniiling ko po ang bawat isa na tumayo, kamayan po natin ang sino man na pwede po nating abutin. At sabihin po natin sa kanila, I love you, kapatid, with the love of the Lord. Yes, ang sarap po sa pakiramdam na makita-kita po ang lahat na nagpapalakasan. Amen. Amen. Okay, ngayon naman po, handa naman po natin ang ating sarili sa ating pong mga announcement. Panoorin po natin tong video na ito.
Salamat sa Diyos. Kung meron po tayong mga katanungan sa lahat po ng ating napanood, paari po tayo makipag-ugnayan sa kanila pong mga ministry heads. Sa kasalukuyan po, kung nakikita niyo po sa courtyard, meron po tayong ongoing bazaar from DCRM. Inaanyahan po ang bawat isa na maging blessings po sa bawat tao na nandito po. Sa lahat ng buong tao na kilala po natin. Ayan. Ngayon naman po, i-welcome naman po natin ang ating first-time visitors. Kung kayo po ay aking tatawagin, maaari po kayong tumayo. Nandito po ba si Jasmine? Yan, praise God. Thank you, Lord, sa iyong buhay, kapatid. Sino po dito na first-time visitor na hindi po nakasulat ng pangalan pero nandito po sa mga oras na ito? So wala po. Ayan, challenge po yan mga kapatid na mag-invite po tayo to share the goodness of God. Lalo na po sa upcoming po nating Friends Day. Iload po natin yan sa panalangin ng lahat po ng anak ng Diyos at lahat po ng tinawag niya ay makarinig ng kanyang salita. Ready po ba tayo dyan for our Friends Day? We pray po na marami po tayong kapatid na makakilala sa Panginoon. Sis Jasmine, pwede po kayong muling tumayo. Ang kasalukuyan po ninyong dinadaluhan ay ang aming Tagalog Worship Celebration. Hanggang 12 o'clock po yan. Meron din po kaming Sunday English Worship Celebration. 10:15 din po. Pero kung gabi naman po kayo available, meron din naman po kaming Friday Worship Celebration, which is 7:30 p.m. Meron din po kaming ongoing sa lahat po ng may mga anak. Kung kayo po may kakilala na po ng mga counterfloor youth, meron po kaming ongoing din po na pag-aaral ng salita ng Panginoon. At gayon din po sa lahat po ng mga bata. Meron din po kami yan para po sa children's ministry. And we're also inviting each and every one para po sa ating prayer meeting. Every Tuesday po yan. Napakaganda po ng ating magiging topic, War Room. And connected po yan sa ating pong lesson this coming March and April, ang Invisible War. It's really connected po. As we celebrate po our 45 years po, we have to be 40th. Okay, 40. What I'm trying to say po is we become stronger in faith, 45, not 45. Okay? Yan. And marami pong salamat sa lahat po ng buhay po ng kapatid natin na Sis Jennifer na nag-invite po sa inyo. Nawa, Sis Jennifer, ito po ay simula ng inyo pong Hindi po, nagpapasalamat po ako kay Jennifer. Siya po kasi ang nag-invite kay Jasmine. Okay na po ba? Yes, kasi nakaka-bless po na i-share niya po ang goodness ng Panginoon sa kanyang kaibigan. Amen? Thank you, Lord. Okay. Ngayon naman po, hiniling ko po ang bawat isa na tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia. Sabay-sabay po tayong mag-aral ng kanyang salita. Buksan po natin ito sa Psalms 42. Okay, Psalms chapter 42. Verse 1 to 11. Say amen po kung nakita na po natin. Nasa March. Okay. Okay, Matthew 24. Okay, Matthew 24 verse 14. Amen po kung nakita na po. Okay, Matthew 24 verse 14. Okay, this is the Lord says, and in this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. This is the word of God. May it seal it into our heart as a message of hope and a message of grace. You may now all be seated.
in front of me. Love of love is writing my story till the end with mercy's pen. Only you. What kind of king would choose to wear a crown that bleeds and scars to win my heart? What kind of love tells me I'm the reason we can't stay inside a grave? You, is it you standing here before my eyes? Every part of my heart cries, alive, alive. Look what loss has overcome, that has lost and love has won. Alive, alive. Hallelujah, risen Lord, the only one I fall before. I am His because He is life. Oh yeah. Who could speak and send the demons back from where they came with just one name? What other heart to yield itself to every time till He heal mine? You, only you, could turn my darkness into dawn, running right into your arms. Alive, alive. Look what much has overcome, that has lost and love has won. Alive, alive. Hallelujah, risen Lord, the only one I fall before.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa choir sa magandang awit. Huwag niyo masyadong papagurin ang boses niyo, Jong. Masyado yata mataas yung nadali mong yun. At magkakantata pa kayo. Naghahanda po sila sa kaming kantata, March 29, 30, and 31. 29, 30, and 31 yata. So, pag-anyaya rin po natin. Yung bazaar po natin sa labas ay sa pangunguna ng DZRM, hindi DCRH. Pagsabihin po natin, DCRH. DCRM po, Disaster and Calamity Response Ministry, nagre-raise po ng funds para po sa ganun kung magkakaroon ng kalamidad sa Pilipinas, ay meron po tayong may papadala. So, supportahan po natin paglabas po natin. Okay, yung pong ating pong inaantay ay malapit na. Ito po ay between March 10 to 12. Ito po ay ang Ramadan. Paalaala lamang po bilang mga anak ng Panginoong Diyos na nasa lugar na ito, irespeto po natin ang kanila pong kultura, irespeto po natin ang kanila pong mga practices and traditions. Kung maaari, kung ano yung sinasabi ng batas, mga kapatid, ay yun naman po ang atin pong gagawin. Babago ng mga timings, ito'y pinost lang sa akin, hindi naman lahat ay ganito ang magiging mga timings. Subalit salamat sa pagkakataon na magkakaroon tayo ng mahabang pahinga sa panahon ng Ramadan. Garal po tayo ng salita ng ating Panginoon. How we should live in such a time like this. Ito po ay ang prophecy ni Jesus Christ sa Olivet Discourse sa Matthew chapter 24 and 25. Siya yung darating So, dapat malaman natin, Lord, ano ba yung mga signs sa pagdating mo? At papaano kami mabubuhay habang inaantay namin ang muling pagparito mo? Ang sign na sinabi ng ating Panginoon ay patindi ng patindi ang mga sitwasyon, patindi ng patindi ang mga circumstances sa mundo na hindi natin kayang pigilan, mga kapatid. Parang nagle-labor yan, na isang babae na nagle-labor habang papalapit ng papalapit ang pagdating ng baby, ito ay patindi ng patindi at palimit ng palimit ang pagsakit ng kanya pong tiyan. So meron po tayong ilan na pinag-aaralan so far, natapos na po tayo hanggang doon sa number 7. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay in a world of bad news, be the good news. In the world of bad news, be the good news. Matthew chapter 24 verse 14. Ako'y mahilig magbasa ng mga pahayagan nung ako'y nasa Pilipinas. At karaniwang ngayon ay nanonood na lamang sa telebisyon ng mga balita. Karaniwan, mga kapatid, siguro 90% bad news. Bakit bad news? Andun ang crime, andun ang price hike, ang mga bilihin, gasolina, kuryente, traffic accidents, homicides. Yan po yung mga karaniwang balita. Parang hindi magandang pakinggan. Nung nagkaroon kami ng COVID, ang payo ng isang kapatiran, si Dr. Luna, wag manunood ng mga soap opera na nakakaiyak at mga balita na hindi magaganda dahil sa tumitindi lang yung anxiety mo, tumitindi lang yung kalungkutan mo. Pero meron namang ilang percent na magandang balita, good news. Tulad nitong balitang ito, mga kapatid, na malapit na ako makinabang. Ito yung tinatawag na senior citizens, yung pag-ano ng centenarian law, na 2016 pa to yung pagka umabot ka ng 100 years old, meron ka 100,000. Tama ako, di ba? So yan yung centenarian law. Ngayon, in-expand nila. Ito ay gagawin na sisimula ng 80 years old pa lang, hindi 100, pero 10,000 lang ang makukuha hanggang sa makarating ng 100 years old ka. Tapos, every 5 years ay 5,000 ng 5,000. Ang sabi ko kay Pepe, 17 years na lang, ako ay tatanggap na ng 10,000. Sabi ko ganyan. Tuntua naman siya, mga kapatid. Tuntua naman siya. Pero sa akin, mabuhay lang, mga 80 years old, okay na po yan. Hindi yan ang good news. Maraming klaseng good news, di ba? Yung trabaho, nakapasa ka sa exam, nakapasa ka driving, yung gano'n. Marami kasing klaseng good news. Pero ano kaya ang good news na tinutukoy ni Jesus Christ dito? Ito yung gospel. Ano? Sabi gano'n dito, this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Pagka binabasa ko to, tinitingnan ko yung ano ni Jesus Christ yung parang ano kaya itsura ni Jesus Christ nung sinasabi niya ito. Parang sure na sure siya. Parang sure na mapapangaral sa buong mundo yan. Naalala ko tuloy yung propaganda ng Coke. Naalala niyo yung propaganda ng Coke. Alam niyo, goal ng Coke, lahat ng tao sa buong mundo makatikim ng Coke. Yun ang ano nila. Yun ang goal. Sinigurado nila. Tatanungin niyo kasi, sino hindi nakakatikim ng Coke pa?
sa lahat na nandirito? Taas ang kamay. Kita nyo? Kita nyo? Lahat tayo. Nangyari yung goal nila. Pero ngayon, gospel hanggang ngayon, hindi pa nakakarating sa mundo. Pag-uusapan po natin yan. Pero dito, parang sinasabi ni Jesus Christ, mga kapatid, lahat ng tao makakarinig, makakarating kung saan man. Kahit walang mga social media, kahit walang mga telebisyon, makakarating ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sure na sure siya na ito po ay mangyayari. Despite nung nangyayaring kaguluhan sa mundo, tinan niyo to, sa huling araw, ito yung mga mangyayari, ito yung mga magaganap sa huling araw. Pero sa kalagitnaan nito, yung gospel naman, mga kapatid, ay kakalat daw po. Itong gospel ay magpapatuloy para itong para ito magiging hope. Para ito yung magiging pag-asa ng mga tao sa kabila na nangyayaring ito. Magiging selfish ng tao, greedy, boastful, conceited, insulting, disobedient to parents, ungrateful, religious, lahat ng klaseng kasamaan, patindi ng patindi, but yung gospel ay kakalat ng kakalat. Ito yung parang magiging hope ng mga tao. Ito yung parang ilaw o light na magbibigay sa gitna ng kadiliman. Ano ang dahilan? Bakit magpapatuloy sa pagkalat ng salita ng ating Panginoon? Meron po ako nakitang dalawa na dahilan kung bakit magpapatuloy ang salita ng ating Panginoong Diyos, lalaganap ang salita ng ating Panginoon sa kabila ng patinding-patindi ng kaguluhan sa buong mundo. Number 1, the unstoppable message of the gospel in the last days. And number 2, the unstoppable messengers of the gospel in the last days. Merong dalawang unstoppable, mga kapatid. The message and the messenger. Tingnan po muna natin ang number 1. The unstoppable message of the gospel in the last days. Sabi nga noon, what is the gospel? Mangyari bang siguro pag tinanong ko kayo, ano yung gospel? Yan ang sasagot yan. Pastor, yan yung Bible. Tama, no? Pastor, yan ang Bible. Pero ang problema natin, mga kapatid, paano mo natin papangaral po ito? Ang kapal nito. Genesis to Revelation, 66 books. Meron naman nagsabi, Pastor, ang gospel ay yung Matthew, Mark, Luke, and John. Pwede na naman. Kasi nakalagay naman, yun ang mga book of the gospel, di ba? Pero mahaba pa rin yun eh. Mahaba pa rin yun. Paano mo sasabihin sa mga tao ang Matthew, Mark, Luke, and John? So, paano kakalat po yan? So, tingnan po natin kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon na gospel. This gospel of the kingdom. In-specify naman of the kingdom. Bigyan po natin ng linaw muna ito. The gospel. By Greek, ito yung tinutukoy po. Gospel is the translation of the Greek word noun, euangelion, occurring 76 times. Ibig sabihin ay good news. Banggitin nga po natin, good news. And the verb, meron noun yun, and may verb naman na euangelizo. Nang ibig sabihin naman, mga kapatid, ay to bring or announce the good news. Both words ay merong isang root word yan. Ang root word niyan, mga kapatid, ay angelos. Nang ibig sabihin ay messenger. So, kaya ang angels, mga messenger po yan. Pagkatapos, kaya tinawag na evangelion, ibig sabihin nito, mabuting balita. Mabuting balita. So, ang gospel, ay ang ibig sabihin ay ang mabuting balita. Ngayon, tingnan po natin ngayon kung ano ang gospel in one sentence. Sa isang sentence lang. Hindi yung buong book. Hindi din yung 4 Gospels na Matthew, Mark, Luke, and John. Ano kaya ang gospel? Sa Apostol Pablo, ito sinabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel, which is the good news. I preach to you, which you received, and which you have taken your stand. By this, the gospel or the good news, you are saved. If you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as first importance. Ito ang gospel in one sentence. Ang Friday worship, nakabisa to eh. Ito ang gospel in one sentence, mga kapatid. Ano ito? Ito, Christ died for our sins according to the scriptures, that He was buried, that He was raised on the 3rd day according to the scriptures. So, ang gospel, ito mga kapatid, tungkol kay Jesus Christ. Ano nangyari kay Jesus Christ? Namatay siya, inilibing,
nabuhay sa ikatlong araw. This is the gospel. Ito yung good news. Ito yung mabuting balita na kakalat. Ito yung mabuting balita na magiging unstoppable, mga kapatid. Ito yung mabuting balita na nais ng ating Panginoong Hesukristo na kumalat hanggang dumating siya. Hanggang sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesukristo. Wala nang iba pang gospel na gustong kumalat, mga kapatid, kung hindi ang sinabi ni Apostol Pablo nito tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y namatay, nilibing, at sa ikatlong araw, nabuhay na maguli sa mga patay. Kaya pag sinabi mong ang gospel ay ang kamatayan ni Jesus yan, kulang yon. Kulang po yon. Kinakailangan nandun ang resurrection. Nandun ang pagkabuhay na maguli. Maraming mga tao, paliliwanag ko sa inyo mamaya, idinideny po ito eh. Binabago po ito. Dinedistort po ito. Pero si Apostol Pablo, nais niya plainly, as the scripture says, kung ano yung sinabi ng Biblia. According to the scriptures, according to the prophecy. Namatay si Jesus, siya yung sinabing Messiah, namatay siya, inilibing siya according to the scriptures. Lahat ng nakasulat sa salita ng ating Panginoon ay tinupad ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balitang ito, mga kapatid, mayroong tatlong message na nakapaloob. Ano po ito? Number 1, the message of Christ's love for the sinners. Yung tatanungin, Pastor, bakit siya naparito? Bakit siya namatay? Bakit siya nailibing? Bakit siya nabuhay na maguli? Ano ang dahilan? Bakit ginawa ng ating Panginoong Hesus yun? Sapagkat sa pagmamahal po niya, mga kapatid. So, sa gospel, nakapasok po doon ang mensahe ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa mga makasalanan. Tandaan po natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesukristo ay sabihin natin, unconditional, eternal, and sacrificial. Pinag-usapan na po natin yan. Isang buwan natin pinag-usapan yan noong buwan ng February. Agape. Ang agape love, ibig po sabihin nito, the unconditional love, the love of God, na tanging ang ating Panginoong Hesukristo ang pwede po makagawa. May be able to comprehend with all the saints what is the width, length, height, and depth, and to know the love of Christ which surpasses all understanding. Hindi mo maintindihan, Lord, bakit mahal na mahal mo ang katabi ko? Hindi mo maintindihan yun. Hindi mo magigets yun. Si Lord lang ang makapagpapaliwanag, Lord, ba't ganyan mo ako kamahal? Para meron nagtanong, Lord, gano'n mo akong kamahal? Dinipan niya ang kanya sarili at nagpapako siya sa krus. Yun, mga kapatid, ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. In love po sa atin si Lord. Tandaan po natin yan. Kahit ano po tayo, kahit ano po yung nagawa po natin. Alam niyo, meron mga tao na nagmamahal sila dahil sa mga katangian. Yeah? Because of, I love you because of. Ganyan niya. Pero si Jesus Christ, I love you in spite of. Sa kabila ng, mag-asawa, mga magsyuta-syuta. Kapag ka nagmamahal, merong dahilan. So, hindi sa totoo lang. Hindi kasi ako naiintindihan ng mga wala syuta eh. So, yung mga mag-asawa, merong dahilan sila kung bakit mahal natin ang isang tao. Mainly physical appearance, di ba? Pero kapag ka meron nakita mo na flaws, hindi mo na, parang atras na yung pagmamahal mo sa kanya. Mahal mo siya dahil sa kanyang dimple, mahal mo siya dahil sa kanyang kayamanan, mga ganun. Ako, mahal ni Fe dahil sa itsura ko. Yung mga ganun ba? Merong dahilan kung bakit mo mahal ang isang tao. Natatandaan ko tuloy, merong isang nagliligawan at pagkatapos ang sabi ng lalaki, mahal na mahal kita. Sabi naman ng babae, hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal sapagkat ako ang babaeng may nakaraan. Sumagot naman ng lalaki, sabi ng lalaki, mahal na mahal pa rin kita kahit na ikaw ang babaeng may nakaraan, ako naman ang lalaking walang kinabukasan. So, pero nagkatuluyan pa rin sila, mga kapatid. Di ba ba? Bakit? Sapagkat ang tunay na pagmamahal, hindi mo tinitingnan yung mga flaws eh. Hindi mo tinitingnan yung mga kapintasan eh. Ang ating Panginoong Diyos, ganyan ang pagmamahal po niya, agape lang. So, ito yung nakapaloob sa gospel, yung pagmamahal ng ating Panginoon na sa kabila ng iyong kasalanan. Walang nire-reject si Lord sa kanyang pagmamahal. Lumapit ka lang. Kahit anong pusakal mo, lumapit ka lang, mahal ka ng ating Panginoon. Pero nagsabi, Pastor, hindi ako kayang patawarin ng Diyos.
ang kasalanan ko ay kasing laki ng barko. Sabi ng pastor, kaya kang patawarin ni Lord sapagkat ang pagmamahal ni Lord kasing lawak ng dagat. Kahit ilang barko, pasok yan. Mga kapatid, that's the message of the gospel. Kaya namatay si Jesus. Kaya inilibing, nabuhay na maguli sa mga patay dahil sa pagmamahal sa mga makasalanan. At kasama ka doon. Tingnan po natin ang pangalawa. Nakapaloob sa gospel. The message of the salvation through Christ alone. Bibigyan ko ng emphasis ang Christ alone. Bakit? Sapagkat marami ang mga nagsasabi, mayroong iba't ibang paraan ng pagpunta sa langit. Mayroong iba't ibang paraan ng kaligtasan. Bawat relihiyon, may kanya-kanya pong aral. May kanya-kanya silang paniniwala. Subalit malinaw naman ang sinabi ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kaya kong mag-preach, kaya kong sabihin, kaya kong kumbinsihin kayo sa pamamagitan ng wisdom, sa pamamagitan ng knowledge. Bakit? Pariseyo siya. Pariseyo si Apostol Pablo. Pero ano sabi niya? So it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence or wisdom of human. As I proclaimed to you the testimony about God, I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ, Him crucified. Sabi ganun niya, Apostol Pablo, pwede ko kayong kumbinsihin sa maraming mga pangangatwiran. Pero, ang ginawa ko ay sinabi ko lang sa inyo plainly kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, na siya'y namatay, napako sa krus, at nabuhay na maguli sa mga patay. So ito ang message ng gospel. Sinasabi po natin na si Jesus lang ang tagapagligtas. Kaya nga sa mga bisita po natin, palagi po natin sinasabi na wala tayong ibang pinangangaral dito, na hindi po relihiyon ang ipinapangaral po natin, kundi ang relasyon sa ating Panginoong Kristo. Maganda yung kalagay sa Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel, the good news, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone. Everyone, lahat ng tao. Sabi ng ganun dito, to the Jews and to the Greeks. Ibang kasali na Gentiles. Kasi ang klase ng tao lang noon, dalawa lang. Kung di ka Hudyo, Gentile ka. So, yung Gentile, kasama na dyan ng mga Pilipino, Amerikano, lahat ng lahi kasama na po dyan. So, ibig sabihin, si Jesus lang ang tunay na tagapagligtas. Wala na pong iba. Pakibasa nga po natin ang John chapter 14, verse 6. 1, 2, ready, read. Ito ang gospel. Ito nakapaloob sa gospel. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Merong pangatlo na nakapaloob sa gospel. Ito ay ang the message of the coming judgment. Sabi sa John chapter 12 verse 48, there is a judge for the one who rejects me, does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them all in the last days. Si Jesus, ang tagapagligtas, siya lang ang namatay, nabuhay na maguli sa mga kasalanan, wala nang iba. Tanggapin mo o hindi. Pag hindi mo tinanggap, condemnation. Yun ang sabi. Condemnation. Yun lang ang usapin. Pastor, active ako sa church. Hindi usapin na active sa church. Ang usapin po dito, tinanggap mo ba ang mensahe na si Jesus ang tagapagligtas? Sinampalatayanan mo pa. Pastor, malaki ako magbigay sa church. Pastor ang tatay ko, obispo ang tatay ko. Ako'y galing sa iba't ibang uri ng relihiyon. Hindi po usapin yon, mga kapatid. Ang usapin ay ito. Yung bang mensahe ng kaligtasan na si Jesus ang tagapagligtas, tinanggap mo o hindi? Kung nireject mo, judgment. Condemnation. Sa huling araw, hindi nagsabi sa wikang Tagalog, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin. At sa aking mga salita, ang salitang ipinapahayag ko, ang hahatol sa kanila sa huling araw. So yung gospel, may kakapit na judgment po yan. Hindi ba sa pag-ibig ng Panginoon Diyos yan? Pag
Pag nireject mo, judgment. Pag nireject mo, condemnation. Pero kapag ka tinanggap mo ito, there is now no more condemnation. Buhay ka pa, mga kapatid. May garantiya ka na. No condemnation sa bawat isang nasa ating Panginoong Heso Kristo. Maganda yung sinabi ni David Jeremiah. Share the gospel according to the Bible. It is every believer's privilege and responsibility to share the gospel if we understand what lies ahead. For those who do not know Christ, there will be a sense of urgency in our witness. Kapag ka alam mo kung ano ang mangyayari sa mga tumanggi kay Jesus, nandoon yung sense of urgency mo, mga kapatid, na ipangaral sa kanila ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Halimbawa, dumating ka sa tahanan mo at nakita mo sa taas ng bahay mo ay naglalaro, nandun ang anak mo, nandun ang asawa mo, at nandoon ang pamilya mo. Pero yung iba ba ay nasusunog na hindi nila alam. Paano ka kaya sisigaw? Ano kaya ang gagawin mo? Ang gagawin mo ba ay maglalakad ka, pipito lang, this is the day, ganun kaya ang gagawin mo? Nakita mo na nasusunog ang iba ba? Alam mo masusunog ang pamilya mo? Ang gagawin mo pa kayo? Marirealize din nila yan. Ganun kaya ang gagawin mo? Palagay ko, hindi. Alam niyo mga kapatid ko anong gagawin mo? Tatakbo ka ng mabilis. Lahat ng hadlang, aalisin mo. At pagkatapos, titibagin mo ang pinto. At sisigaw ka ng malakas. Sunog! Merong sense of urgency. Bakit? Alam mo mangyayari. Alam mo mangyayari sa kanila. Mapapahamak sila. Tanong ko sa inyo, mga kapatid. Tanong ko lang sa inyo. Yung po ba ang nakikita niyong mangyayari sa mga hindi nakakarinig at tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Sana po, mga kapatid, magkaroon tayo ng sense of urgency sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Huwag po tayong magpaliban. Habang binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maipahayag ang kanyang banal na salita. Gawin po natin. Tingnan po natin ang pangalawa. The unstoppable messengers of the gospel in the last days. Sabi sa Matthew chapter 28, ito yung tinatawag nating the Great Commission. Sabi ganon, go ng ating Panginoong Kristo ay go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Ito yung tinatawag natin na the Great Commission. Ito yung utos ng ating Panginoon to go and make disciples. Ngayon, ang tanong sa atin na ito, bakit ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesus? Ang ating Panginoong Kristo, ano lang naman siya gumala lang sa Galilee. Galilee means 3 years lang, 3 taon lang. Hindi siya nakarating ng Palestine. Hindi po siya nakarating ng iba pang bansa. Hindi siya nakarating ng Egypt, Syria, Babylon. Hindi po siya nakarating doon mga existing bansa na nasa kapaligid niya. Hindi pa nakarating doon sa parting west. Existing na yun. Hindi pa nakarating sa China. Hindi po siya nakarating doon. Ngayon, aalis na siya. So, ang ginawa niya? Ang ginawa niya ay ipinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad, kayo ang magbahagi. Kayo magbahagi ng salita ng Diyos. Kayo magbahagi ng gospel. Kayo magbahagi ng good news. Bakit ginawa yun ng ating Panginoon? Minsan mayroong isang anghel na nagtanong sa ating Panginoon sa langit. Sabi ganon, Lord, bakit ibinigay mo sa mga alagad mo? Bakit ibinigay mo sa mga Kristiyano yung pagpapahayag ng salita ng Diyos? Bakit hindi sa amin? Mga anghel, mga messengers. Bakit hindi sa amin? Sa amin na lang sana. Bakit sa kanila mo ibinigay? What if they failed? Paano kapag hindi nila nagawa? Meron ka bang plan B? Alam niyo, sabi ng ating Panginoong Kristo daw sa anghel, sabi ng ating Panginoong Jesus,
wala na akong plan B. Wala na akong plan B. Ang lais lang, ang gusto ko lang, sila ang magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Nagbigay tayo ng 4 na example ng mga unstoppable messenger of God. Si Jesus Christ. Alam na po natin yan. Sabi sa verse 43, pinipigilan siya, dito ka muna. Sabi ko, dito ka muna sa city namin. But sabi ng ating Panginoon, but He said to them, I must also preach the kingdom of God to other cities because I was sent for this purpose. Yung mga apostles, mga kapatid, pinipigilan din sila na magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Sabi ganun sa Acts chapter 5, 26 to 29, hindi ba't mahigpit na namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa, laganap sa Jerusalem ang inyong tinuturo, at nais ninyo kaming panagutin pa sa pagkamatay ng mga taong yan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Si Apostol Pablo, mga kapatid, maraming hirap ang kanya pong naranasan. Subalit nagpatuloy siya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa Hebrews chapter 11, yung mga martyrs, tingnan na lamang po natin ang 36 to 37. Mayroon namang hinamak, hinagupit. Mayroong ding ikinadena, ibinalanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso, pinatay sa tabak, at iba'y nagdamit ng balat ng tupa, kambing, at ang iba'y namulubi, inapi, pinagmalupitan. Lahat ng ito, mga kapatid, nangaral ng salita ng Diyos, unstoppable. Hindi po sila napigilan sa kabila ng kanila pong mga dinanas. Tingnan po natin, mga kapatid, ang katungkulan ng mga messengers. Ano ba yung dahilan? Bakit sila naging unstoppable? Number 1, the messenger must share the gospel. Na kailangan ibahagi nila ang salita ng ating Panginoon. Mark chapter 4, 19 to 20. But Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? We cannot stop. We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Hindi nyo kaya kaming pigilan. Kung ano yung narinig namin, kung ano yung nakita namin, yun ang aming ibinabahagi, yun ang aming sinasabi. This coming March, meron tayong panibagong series sa Bible study at ito ay ang Invisible War, tungkol sa spiritual warfare. Pakikipaglaban kay Satanas. Yung reality ba ng spiritual warfare? Pag makita po natin, mga kapatid, merong portion dyan, the Christian secret weapon. Ang secret weapon yan ay nasa Ephesians, yung bang full armor of God. Ang isa sa armor na makikita po natin dito ay yung sandals. Alam niyo kung ano yung sandals? Panyapak, kung saan ikinumpara? Gospel. Gospel. Anong ibig sabihin nito? Ito nakasulat. As your shoes, readiness to announce the good news. Weapon pala yun. Kapag pala tayo ay nag-a-announce ng good news, weapon mo yun. Kaya ikinumpara sa sandals, ibig sabihin nun, moving yun eh. Ibig sabihin nun, gumagalaw. Iniisip ko tuloy, siguro dapat member talaga, lahat na nakaranas ng mabuting balita ng kaligtasan, lahat ng niligtas ng ating Panginoon, kinakailangan may weapon ito. Anong ibig sabihin? Nag-a-announce ng good news. Pag hindi ka nag-a-announce ng good news, mga kapatid, nagugulo ka lang sa church. Tingnan niyo mga member. Pag hindi nag-a-announce ng good news, upo-upo lang. Iba naman nagugulo. Walang magawa. Kung mayroong isang bagay na hinahadlangan ang dyablo sa gawain ng church, mga kapatid, ayan ang gawain ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Wala siyang problema sa basar. Wala namang gospel na nangyayari dyan eh. Wala siyang problema sa fellowship. Wala siyang problema dyan. Pero kapag ang naging gawain mo, mag-share ka ng gospel, magpapahayag ka ng salita, nandiyan ang attack. Nandiyan ang attack. Bakit? Ayaw niya yun eh. Inaagawan natin siya ng audience sa impyerno. Inaagawan natin siya ng tao sa impyerno. Ayaw ng diablo yan.
Kaya dapat mga kapatid, bilang anak ng Panginoong Diyos at bilang tunay na karanas ng salita ng ating Panginoon, lagi tayong nagpapahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Maganda yung sinabi ni Charles Stanley. God's plan for enlarging His kingdom is so simple. One person telling another about the Savior. Yet we're too busy and full of excuses. Just remember, someone's eternal destiny is at stake. The joy you'll have when you meet that person in heaven will far exceed any discomfort you felt in sharing the gospel. Sarap kaya nun. Pagdating mo sa langit, sasabihin, may sasalubong sa'yo, sis, ikaw yung nag-share sa akin, kaya ako nandito ngayon. Sarap kaya nun. Simple lang, ang plano ng Panginoon. Kung paano niya i-enlarge ang kanya pong kaharian. Ito ay ang kanyang mga anak magbabahagi ng gospel. Magbabahagi ng good news. Nakita natin mga kapatid, ang unstoppable na si Jesus, apostles, Paul, and martyrs. Pastor, sa FCC ba, meron tayo mga unstoppable messenger? Kahapon, sa Friday worship, in-invite ko na mag-testify ang mga tent makers, isa sa representative ng tent makers. Mga unstoppable messenger ng FCC. Nagpapahayag sa iba't ibang parte ng Emirates. Ngayon naman mga kapatid, nais kong tawagin ng isang magte-testify naman sa atin. Member naman siya ng ME, Mission and Evangelism. At tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Panginoong Diyos at ano ang nangyayari kapag ka ikaw ay nagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Tawagin po natin ang aking pong may bahay, Sister Fe. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa lupa. Yon, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko ma-label yung sarili ko na isang unstoppable na nag-share ng gospel. Kasi i-compare ko yung sarili ko na very limited pa din. Kasi nandito ako para dun sa mga bisita, ganyan. Pero tinuturuan din ako ni Lord na lumabas at makakita ng mga masasharean sa labas. Yun po. Actually, talagang yung warfare talagang totoo po yun. Kagabi, habang tinatapos ko tong testimony ko, bigla ako nag-chill. Sabi ko kay Pastor, mukhang magkakasakit ako. At iniisip ko na wag na muna ako mag-testimony at ipasa sa iba yung aking testimony. Tapos sabi po ni Esther kanina, alas 3 ng madaling araw po, talagang gininaw na talaga ako, nag-chill na ako. Tapos po, kaninang umaga sabi ni Esther, kung masama pakiramdam mo, di huwag ka na munang pumunta sa church. Yun po yung payo ng aking anak. Sabi naman ni Pastor, madali lang naman solusyonan. Di huwag kang pumunta sa church. Inisip ko po, Lord, di ba gagamitin mo ako para mag-share? Sabi ko, in Jesus' name, hindi makakapanaig ang gawa ng kaaway sa buhay ko. Ako po ay representative ng Mission and Evangelism Ministry. Ano po ba ang Mission and Evangelism Ministry? Kami po yung nagpapaliwanag sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon kung paano nila makakamit ang kaligtasan. Yan po. Paano ba ako napunta sa Mission and Evangelism? Sa totoo lang po, pag nakakapakinig po ako ng mga ganyang sermon, may conviction na nung una-una, parang ini-ignore ko. Hindi para sa akin yan kasi hindi ako magaling magsalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa tao. Ganyan. Tapos po, hindi tumigil ang Panginoon sa buhay ko. Naiyak tuloy ako. Yung love na naramdaman ko, parang iniisip ko palagi na, paano naman yung iba? Ba't di mo i-share yung pag-ibig na naranasan mo? Ikaw lang ba ang may karapatang pumunta sa langit? Yan po lagi ang dealing ni Lord sa akin. Share mo yung kaligtasan, yung eternal life, paano nila makukuha. At yun nga po, yung pag-ibig nilagay ni Lord sa puso ko. Yung pag-ibig sa mga taong hindi pa nakakakilala.
maraming mga hindrances, maraming mga challenges. May pagkakataon po, nung una-una po akong nag-join sa ME, kapag tinatawag na yung mga bisita, pupunta na dun sa sa nursery room, nag-i-skip po ako kasi ayoko pong pumunta. Nasabi lang na member ako ng ME, pero ayoko po makipag-usap sa tao. Pero nakikita ko po na ba't ang galing nitong mag-share? Blow by blow, yung verse mula una hanggang katapusang kabisado niya, hindi ko kaya to, sabi kong ganon. Kaya yun po yung takot na naging dahilan para hindi ko gawin yung mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon. Tapos po, habang nakikita, nag-o-observe po ako sa mga taong nag-share, nakikita ko po na parang ang sarap ng pakiramdam nung kanilang nagagawa, yung feelings. Kaya nung ako po ay nandun na mismo sa sitwasyon nila, alam niyo po yung pakiramdam kapag inililid mo yung tao sa prayer of acceptance, hindi po maiko-compare. Kahit sa anong joy na nararamdaman mo kapag ang tao ay tumatanggap sa ating Panginoon as their personal Lord and Savior sa pamamagitan mo. Hindi mo kailangang i-announce sa maraming tao na may ginawa ka kay Lord. Pero yung makita mo na may kaluluwa na lumalapit kay Lord, ibang klaseng joy po ang mararamdaman nyo. At yun po yung aking naramdaman sa pagsali ko sa ministry ng Mission and Evangelism. Ano po ba ang dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos? Kailangang maging equipped po tayo. Kasi kung hindi natin alam ang gagawin natin, talaga ang tendency, hindi ka mag-join o hindi ka mag-share ng gospel. Marami pong pinoprovide talaga ang Diyos at ang church na ito para ma-equip ka. Paano mo ba i-share ang gospel sa ibang tao? Nag-attend po ako ng ETC, Evangelism Training Class, kasi ini-explain at itinuturo po nila sa seminar na ito, paano ka mag-share ng gospel, paano mo ipaliwanag ang mabuting balita ng kaligtasan. Tapos po, Operation Go, mag-observe, at saka yung pag-observe po sa mga taong nag-share ng gospel. Malaking bagay po yun. Paano ba ang ginagawa nila? At yun po yung ginawa ko. And then, yung prayer ko, Lord, gawin mo akong taga-share ng gospel mo. At nilagay po talaga ni Lord sa puso ko yun. Inalis niya yung takot. Binigyan niya po ako ng courage, ng boldness to share the gospel. Kaya nung una-una po, talagang nagko-call a friend ako. Kailangan meron po akong katabi para pag hindi ko kaya, meron sasalo sa akin. Pero ngayon po, pag wala akong kasama sa Friday, yung mga baguhan, nilalagay po talaga ni Lord sa labi mo kung ano po yung sasabihin mo at paano mo i-share ang mabuting balita ng kaligtasan. Busy ba tayo sa napakaraming ministry sa church at sa iba't ibang mga bagay? Hindi po masama ang mga ministry. Pero ang tanong po sa atin, kailan po ba tayo magbibigay ng time para tuparin ang Great Commission na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? At yan ay ang pag-share ng gospel or ng good news. Ang sabi po sa Mark 16 verse 15, and it says, before Jesus ascended to heaven, He left the church one great commission. Go into all the world and preach the gospel to all nations. Let us always remember that we are called to reach the lost souls. God bless us all po. Glory to God. The messenger must show the gospel. Hindi lamang the messenger must share the gospel, but the messenger must show
the gospel. Ano ibig sabihin ng must show the gospel? Ibig po sabihin nito, makita sa buhay natin na binago tayo ng gospel. Ano ba yung nagawang pagbabago sa iyo? Bakit mo binabahagi sa akin yan? Bakit nagbago-bago buhay mo? Meron bang nangyaring maganda sa buhay mo? Mga kapatid, tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos bilang mga witness. Ibig sabihin po ng witness para sa korte po yan. Ibig sabihin ng mga witness ay nakita mo at naranasan kung ano nangyari sa krimen na pinag-uusapan. Pero kung hindi mo nakita at hindi mo naranasan yan, wala, hindi ka pwede maging witness. Kaya ang sabi sa atin, tayo ay mga witness, nasaksihan, naranasan po natin. Anong pagbabago ang ginawa sa atin ng ating Panginoon? Meron po tayo iba't ibang kwento. Pag talaga na-born again ka, iba kwento ko, iba kwento mo, iba kwento mo. Ibang sasabihin mo sa mga tao. Meron tayong kani-kanyang story to tell to the world at sa mga tao, mga kapatid. Kinakailangan makita sa atin, must show the gospel, na tayo ay unti-unti, hindi mo naman po perfection eh. Hindi tayo perfecto. Pero ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon ay binabago po tayo araw-araw at nakikita sa atin ng mga tao, ibang klase siya ngayon. Ano dahilan? Gospel. Gospel. Ang dahilan. Merong nangyari sa kanya. Tinanggap niya ang gospel. Sabi sa Philippians chapter 1, verse 27-28, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. Yung buhay natin dapat maging karapat-dapat sa gospel na sinasabi natin. Makita sa atin ang reflection ng gospel. Sabi ng David Jeremiah, our most basic testimony has to do with our lives, daily exhibiting a biblical lifestyle in this ungodly age. That requires a constant walk with the Lord, a desire for personal holiness, a growing attitude of Christ-likeness, and a burden to love others and meet their needs in Jesus' name. Huwag sana tayong matulad sa India nung unang panahon, ng panahon ni Mahatma Gandhi, na pumapasok doon ang mga Kristiyano nung sila ay under pa ng British Empire. Ito ang sabi ni Mahatma Gandhi. I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Meron pa sinabi siya, if not for the Christians, I am a Christian. Sabi ni Rick Warren, we must learn to share the gospel in the ways that show that both good and use. The gospel is about what God has done for us, what we can become in Christ. Ano na bang pagbabago sa iyo ang ginawa ng ating Panginoon? Share mo. Pag tinanong nila, ano dahilan? Sabihin mo, ang gospel na ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang pangatlo. The messenger must shield the gospel. Ito yung sinasabi ko kanina. Kailangan proteksyonan natin. Dahil ang gagawin ng mga tao, mga kapatid, babaguhin po yan. Nung time ni Apostle Paul, may kalaban niya mga Judaizer. Sabi nila, hindi sapat ang ginawa. Hindi natatanggihan si Jesus Christ. Okay, tanggapin mo si Jesus. Pero hindi ka pa rin makakapasok sa langit. Kailangan gawin mo pa rin ang law. Kailangan magpatuloy ka pa rin, gawin mo pa rin ang mga practices ng law, para ikaw ay mapasok sa langit. Dinadagdagan po nila, hindi daw sapat si Jesus. Ganyan ang gagawin. So, kailangan i-shield po natin ang gospel, protectionan po natin ang gospel, maging malinaw sa atin na isa lang ang mensahe, isa lang ang tagapagligtas, si Jesus lang, siya lang ang namatay, napako sa krus, ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang pag-ibig po sa atin, subalit na buhay na maguli sa mga patay. Yan lang ang gospel. Protectionan po natin yan. Meron pong sa mga sermon notes natin po, meron po akong nilagay dyan ng mga 10 verses. Available po ito sa atin pong ushering table. Pwede po natin kuhanin. Ang hamon ko sa atin ay ito. Tatlong quotation lang. Missions, after all, is simply this. Every heart with Christ is a missionary. Ikaw yun. Every heart without Christ is a mission field. Hanapin natin kung sino ang mga wala pa kay Jesus. Yun ang mission field natin. Sabi ni Roman Geisler, evangelism is every day.
in every way, helping your non-believing friends to take one step closer to Jesus Christ. Ang sabi ko naman, mabuting balita ng kaligtasan, yan ang imarites mo. Pasikatin natin si Jesus. In the world of bad news, be the good news. God bless us all, mga kapatid. Yes, thank you po, Pastor, sa napakagandang mensahe po. May I call the ushers, please, to come forward? Second Corinthians chapter 9, verse 12. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. May we all be blessed by giving our tithes and offering to the Lord.
For your story. For your wounds. Show you what love sees when I see you. When I see you. Tell me a story. I see love. I see love when I see you. Tayo po'y tumayo para po sa doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Aming Amang nasa langit, maraming pong salamat sa opportunity na kami po ay makapagbigay. Gamitin po ninyo ang aming mga nalikom para po sa furtherance of your kingdom, O Lord God. At kami po na yung mga anak, ay magkaroon po ng love po sa lahat ng tao na nandito sa mundo to share the good news, Panginoon. Alam ko po na malapit na po kayong dumating. Ang nais mo po ay makapiling po namin kayo, O Lord God. So we will always be ready for all season to share the good news of salvation. This we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sandali po tayong maupo, mga kapatid. Sa pagkakataon pong ito, atin pong gaganapin ang banal na hapunan, pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at pagpapahayag sa mga tao na walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Tayo po yumuko, tayo po'y manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sapagkat ang pag-ibig na ito ay ang naging dahilan kung bakit ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus, ay naparito para mamatay, ipako sa krus, ilibing, at mabuhay na maguli sa ikatlong araw, Panginoon. Salamat sapagkat kasama namin siya. Nasa puso namin siya, Panginoon. At mayroon kaming katiyakan na inaantay namin ang kanyang muling pagbabalik para kami ay kaunin, Panginoon, diyan sa iyong kaharian. Dalangin lamang po namin, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Hayaan mo po, Panginoon, na kami rin naman ay magpatawad sa aming pong kapwa. At nawa dakilang Ama, ang mabuting balita ng kaligtasan na aming pong nararanasan na bumagos amin, Panginoon,
ay palagi po naming maipahayag, Panginoon, sa mga tao na ipinadadala mo sa amin. Banalin mo ang dami ng tinapay at saro na magagamit sa gawain pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo ng ating Panginoong Jesus ng gabing siya'y pagkanulo dumampot ng tinapay. Ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos na makahapon, hiniwakan ng saro at sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Meron pa po bang wala pang tinapay at saro? Pakitaas lang ang kanang kamay. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay kalarawan ng katawan ng ating Panginoon. Amin po natin ang saro kalarawan ng kanyang dugo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Simula na makilala namin si Jesus, hindi ka natatapos na baguhin ang buhay namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, huwag po naming sarilinin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maging good news kami sa iba. Hindi lang tagapagdala ng mabuting balita, kundi makita nila sa buhay namin ang mabuting balita. Palain mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, habang inaantay namin ang muli mong pagparito.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli natin i-welcome si Jasmine na dinala ni Jennifer. Tama ako, no? Palakpakan po natin. Salamat Jasmine, sa iyong pagdalo. Dalangin namin na sana hindi ito una't huli. Patuloy ka naming makasama. Pagpe-pray over ka lang namin sa oras na ito. Extend po natin ang kamay natin kay Jasmine. Lord, salamat po ng marami sa pagdalo ni Jasmine. Alam po namin, Panginoon, walang nasayang sa mga oras na ni-spend niya sa pag-worship sa iyo. Dahil darating ang panahon, sa kabilang buhay, mag-worship lang kami sa iyo. Kaya mo po, Panginoon, na patuloy ka magsalita sa Kanya sa iba't ibang paraan. Makita niya, Panginoon, na mayroong isang tagapagligtas. Mayroon lang isang namatay sa Kanya na nagmamahal sa Kanya ng lubusan, ang aming Panginoong Jesus. Samahan po, Panginoon, siya sa Kanya po mga plano sa buhay. Nawa, Panginoon, malalim pang makilala Kanya sa Kanyang buhay, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Salamat, Jasmine. May lalapit sa yung usher. Sama ka lang sa usher namin. Bibigyan kanya ng Biblia at para makilala ka pa namin ng lubusan. Sige, sama ka lang sa usher namin. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Lord, tunay na napakabuti mo sa amin, O God. Sa panahon ng aming pananambahan, ikaw lang ang aming naging audience. Dinudulog po namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa buong maghapong ito, sa aming pumagawain, sa basar na ngayon ay nasa labas. Sa board meeting namin, kinukumit namin ang mga Bible studies, Panginoon, patuloy din po namin kinukumit sa iyo. Nawa dakilang Ama, sa buong maghapong ito, taglay namin patuloy ang iyong biyaya at ang iyong mayamang pagpapala. Hawakan mo ngayon ang aking pumakamay upang sa pamagitan ng pagtataas na aking pumakamay, padaluyin mo nawa ang espiritu ng pagpapala. Lahat po natin na ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at iingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Palakpakan po natin Panginoon. Magandang tanghali po sa inyo mga kapatid. God bless us all. Magkamayan po tayo sa isa. Huwag niyong kalimutan, pasyalan po natin yung bazaar sa labas.